Naglalakad ka papasok ng airport, hawak ang ticket, passport at pag-asang magiging maayos ang buong biyahe. Akala mo alam mo na ang buong routine, check-in, security, boarding, take-off. Paulit-ulit na proseso, parang wala namang dapat ikabahala. Pero sa likod ng mga ngiting ibinabato ng staff, sa likod ng mga kumikislap na self-check-in kiosks at automated gates, may isa pang mundo na hindi mo nakikita. Isang sistemang tahimik pero aktibong gumagalaw. Isang larong matagal nang nangyayari na hindi mo alam na kasali ka na pala. Isang sistemang hindi para tulungan ka, kundi para subukin ka. Subukan ang pasensya mo. Subukan ang bulsa mo. Subukan ang instincts mo bilang pasahero. Ang airport ng 2025 ay hindi na simpleng lugar ng biyahe. Isa na itong laro, isang maze ng mga patakaran, psych tricks at silent traps na dinisenyo para mapasunod ka. Minsan nang hindi mo namamalayan. At sa larong to, kapag hindi mo alam ang galawan, ikaw ang talo. Ikaw ang mauubusan, ikaw ang masisingil, ikaw ang mapapagod. Pero hindi mo kasalanan. Dahil ang mga sikreto ng airport at airlines, hindi talaga nila sinasabi sa'yo. Kaya kahit gaano ka ka-experienced na traveler, lagi ka pa ring may pagkakataong maloko, ma-charge o madelay ng walang laban. Pero hindi kailangan manatiling ganito. Dahil ngayong araw, bubuksan natin ang kurtina. Pag-uusapan natin ang mga taktikang gustong itago ng airlines. Mga trick na nakasulat sa internal playbook nila. Mga patakarang binuo para hawakan ka sa leeg at mga move na tahimik pero sobrang epektibo. At kapag nalaman mo ang 8 sikreto na to, hindi ka na magiging ordinaryong pasahero. Hindi ka na madaling mabiktima ng bag fees, deceptive delays o psychological pressure. Pag natutunan mo to, hindi ka na maluloko sa susunod mong lipad. Secret 1. Exit row upgrade trick. Kapag pumasok ka ng airplane, may isang row na parang ordinaryo lang. Pero sa totoo lang, yun ang pinakamalaking free upgrade na pwede mong makuha ng hindi nagbabayad kahit 1 sentimo, ang emergency exit row. Ito yung row na may extra legroom, yung ilang pulgadang espasyo na kayang mag-transform ng cramped flight into a comfortable one. Pero syempre alam yan ng airlines at hindi sila papayag na libre mo lang makuha yan. Ngayong 2025, kahit Philippine Airlines, may mga flight na umaabot ng 5,000 hanggang 10,000 piso ang singil para lang sa extra legroom. Isipin mo yun, iilang pulgada ng espasyo, pero parang bumili ka na rin ng bagong cellphone case sa presyo. At ang pinakamasakit, pareho lang naman ang hangin na hinihinga mo. Pero biglang may presyo at pangalan na extra legroom fee. Pero eto ang hindi sinasabi ng airlines. May paraan para makuha ang exit row seat ng libre. At hindi ito tungkol sa galing mo, kundi sa pag-uugali mo. Nakuha ko to mula sa isang flight attendant. Sabi niya, hindi kami basta-basta nagpapaupo sa exit row. Pinipili namin ang mukhang kalmado, cooperative at responsable. Yan ang clue. Kaya tuwing check-in ko sa counter o gate, lagi akong nagpapakita ng relaxed confidence. Smile lang, light conversation, walang demanding tone. Tapos kapag nagkaroon ng chance, magpapahayag ako ng, "Hi, if you still need someone responsible for the exit row, I'm willing to help." Parang biro pero epektibo. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, kailangan talaga nila ng passenger na mapagkakatiwalaan para sa exit row. Kapag pressured ang agents, pipiliin nila yung taong nagpapadali ng trabaho nila, hindi yung nagde-demand. Pero kung hindi pa rin umubra, gamitin mo ang malupit na psychological keyword, because. Pwede po bang ma-switch sa exit row because mahaba po legs ko? Kahit simpleng dahilan, tumataas ang chance na pumayag ang tao kapag may because. Science-backed yan. At ito pa ang stealth technique. Umupo ka malapit sa exit row. Bakit? Kasi minsan hindi qualified ang nakaupo doon. Masyadong bata, may disability o hindi fluent sa English. Kapag ganito, hahanap ang crew ng kapalit. At guess what? Ikaw ang unang makikita nila. Sa huli, hindi ito tsamba, hindi ito swerte, awareness ito. At kapag nagamit mo na ang exit row trick na to, hindi mo na titingnan ang airplane seat sa parehong paraan. Secret 2. How TSA reads your body kahit di mo napapansin. Pagdating mo sa security line, ang iniisip ng karamihan
ay puro, nailabas ko na ba ang laptop? Naka-socks ba ako? May tubig ba sa bag ko? Pero habang abala ka sa trays, belts at paghuhubad ng sapatos, may ibang nangyayari sa likod ng lahat ng yan. Tahimik pero non-stop. TSA officers are not just scanning your bags. They're scanning you. Hindi ID mo, hindi backpack mo, kundi ugali, kilos at mukha mo mismong naglalakad sa harap nila. For years, gumamit ang TSA ng sistema na tinawag na SPOT program. Screening passengers by observation techniques. Parang ang angas pakinggan, parang scientific, parang FBI level training. Pero sa totoo lang, hula-hula lang siya na may uniform. Ang tinitingnan nila, mga stress indicators na kahit sino pwedeng meron. Sobrang pagyon, pagpapawis, pagkatulala, pag-ikot-ikot ng mata, pagiging stiff, pagiging masyadong alert, mukha mong parang stressed dahil nagmamadali ka. At ito ang nakakatawa o nakakatakot depende sa tingin mo. Walang scientific proof na kaya nitong mag-identify ng threat. Sinabi yan mismo ng Government Accountability Office. Pero guess what? Ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Bagong pangalan nga lang, same style, same guessing game. Worse, wala silang nire-record na race, gender o profile ng NAFA flag. Ibig sabihin walang accountability kung bakit mas madalas na pipiliin ang isang tao kaysa iba. Random kung random. At minsan, nakabase lang sa isang maliit na kilos na wala namang ibig sabihin. So paano mo maiiwasan na ma-flag? Simple lang, huwag kang magmukhang pinipilit maging kalmado. Dahil yan ang pinakamabilis na paraan para magmukhang guilty. Ito ang dapat, relax na balikat, steady breathing, neutral face, simple, polite, short responses. At wag na wag ka mag-act like, I must look innocent. Dahil ang totoo, the harder you try to look innocent, the guiltier you appear. Blend in, be natural, walk like someone who's flown 1,000 times. Kahit sa totoo lang, kinakabahan ka pa sa 100 mililitro rule. TSA can't read your mind, pero madali nilang ma-misread ang nervyos mo. Secret 3. The Gate Agent Surveillance Game. Akala ng karamihan nagsisimula ang laban pagbukas na ng boarding. Pero sa totoo lang, matagal ka nang tinitingnan ng gate agents bago pa mag-announce ng Group 1. Habang nakaupo ka sa waiting area, scrolling sa phone mo at nag-aabang ng boarding call, may ibang eksena sa kabilang side ng counter. Isang gate agent na kunwari abala sa pagtatype sa computer. Pero ang mata, parang radar. Every few seconds, sumisilip sila sa crowd. Hindi para tingnan kung kumpleto na ang pila, kundi para kilalanin kung sino ang may bag na mukhang mas malaki kaysa dapat, mas bulky, or halatang puno na hindi na bagay tawaging personal item. Ito ang hindi alam ng maraming pasahero. By the time na tumayo ka sa pila, minsan nakabookmark na ang mukha mo sa isip nila. Kahit hindi ka pa lumalapit, minsan napagdesisyunan ka na. Paano? Simple. Hindi nila gustong madelay ang boarding dahil haharangin ka pa nila sa harap ng scanner. Time is money. Every second counts. Kaya habang maaga, nagtatarget na sila. May nakita kang roller bag na medyo nakaumbok, marked. May backpack na masyadong puno, marked. May dalang tote na obviously hindi papasa sa sizing box, market. Kaya hindi na nakapagtataka na may traveler na kalmadong pumila, akala ligtas ang bag niya, tapos paghakbang niya sa jet bridge, biglang, Sir, kailangan pong i-check ang bag na yan. At ikaw, wala nang laban kasi nasa gitna ka na ng boarding. Wala ka ng oras, wala ka ng choice. So paano hindi ma-target? Here's how to disappear from their radar. 1. Keep your bag low. Huwag mo i-display sa harap ng counter. Mas mataas, mas visible ay mas target. 2. Use dark plain bags. Black blends in. Bright colors scream, tingnan mo ako. 3. Soft duffel bags and backpacks. Hard suitcases. Mas nababanat, mas madaling magmukhang maliit, mas hindi ka pansin-pansin. 4. Don't stand too close to the counter. Mas malapit, mas mabilis ka nilang mascan. 5. Walk naturally. Huwag magmukhang defensive o kinakabahan. Psychologically suspicious yan. Because once a gate agent decides your bag looks oversized, wala ka ng convincing power. Decision made. Fee incoming. Remember, by the time you line up, nasa listahan ka na kung hindi ka marunong mag-blend in. Secret 4.
The Hidden Commission Trap. Ito ang sikreto na bihirang malaman ng mga pasahero pero sobrang nakakashock kapag nalaman mo. May airlines na nagbibigay ng komisyon sa gate agents kada pasaherong mahuhuli nila. Yes, tama ang narinig mo. Sa ilang budget carriers tulad ng Spirit at Frontier sa US, may sistema na tahimik pero napaka-epektibo. $5 hanggang $10, $300 hanggang ₱600 per oversized bag na mapipilit nila i-check. Mukhang maliit pero isipin mo kung ilang pasahero ang dumadaan sa isang gate per flight. Kung 20 lang ang mahuli, ₱6,000 hanggang ₱12,000 extra per shift. Ngayon alam mo na kung bakit may mga video na nagva-viral. Gate agents arguing aggressively kahit kitang-kita namang kasya ang bag. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil gusto ka lang nilang pahirapan. Incentive system ang totoong kalaban mo. May instance pa na nakita ko sa airport. Isang babae, maayos ang backpack, kayang-kayang ipasok sa metal bin. Pinuwersa ng agent, "Ma'am, kailangan pong pumasok ng flush all the way in." Siniksik ng passenger, pumasok naman. Pero ang agent umiling pa rin. "Sorry ma'am, oversized po." At ayun, swipe na agad ng card. No argument, no escape. At eto ang pinakamasakit. The gate is the point of no return. Kapag ikaw ang naspot nilang potential fee, tapos ka na. Wala ka ng oras para i-repack. Hindi ka pwede bumalik. At hindi mo rin i-risk na maiwanan ang flight mo dahil lang sa debate. So most passengers, nagbabayad na lang. Kaya kung gusto mong hindi maging target ng commission system, eto ang pinaka-epektibong defensive strategy. 1. Choose compact minimalist bags. Lalo na yung square opening na parang mini suitcase. Mukhang organized, mukhang compliant. 2. Always go for dark colors. Black, dark navy, charcoal. Hindi nakaka-attract ng mata. 3. Avoid hard shell carry-ons kung personal item lang. Kapag nakaumbok, obvious. Soft fabric looks smaller kahit full. 4. Keep your bag hidden near your feet while waiting. Huwag mo i-display sa harap ng counter. 5. Huwag ka lumapit sa counter hanggat hindi nagbo-board ang grupo mo. The closer you are, the easier you are to target. Ngayong 2025, bag enforcement isn't just about rules. Hindi na ito simpleng follow the size limit. It's about bonuses. It's about money. At ang pinakamadaling paraan para hindi ka maging target, huwag kang mapansin. Secret 5. The rookie bag check mistake. Ito ang pinakamalupit na trap na kahit experienced travelers bumibigay pa rin, at ang masama, ikaw mismo ang nagsiset up sa sarili mo. Ito yung moment na habang nakatayo ka sa gate, may sizing bin sa tabi mo at bigla mong naisip, subukan ko nga kung kasya ang bag ko. At pagpasok mo ng bag mo sa metal frame, kahit perfect fit pa yan, boom! Target locked. Alam mo kung bakit? Dahil the moment na ikaw mismo ang nag-volunteer mag-test, binigay mo na sa kanila ang kapangyarihang sabihing hindi yan kasya, even if just 1 centimeter over. Even if lumubog naman, even if kaya naman ipasok with a little push. Once makita ng agent na ikaw mismo ang nagpakita ng bag mo sa sizing bin, wala ka ng power to argue. Wala nang pwede bang pakicheck ulit? Wala nang okay naman kanina sa check-in. Wala lahat. In their eyes, passenger voluntarily tested the bag and it didn't fit. Case closed, fee incoming. At ito ang twist. Hindi nila kailangan makita ang bag mo mula sa malayo. Ikaw mismo ang nagdala sa kanila sa problema. They didn't find you, you found them. Kaya eto ang golden rule. Never test your bag near the airline counter or gate. Never. Ever. Kung nag-aalangan ka kung kasya ang bag mo, eto ang tamang galaw. 1. Find an empty gate. Huwag doon sa gate mo, huwag sa may tao. Humanap ng tahimik na area. Doon ka mag-test privately. 2. Use your pockets and jacket trick. Kung medyo tight ang bag mo, ilipat ang mabibigat na items sa cargo pockets, jacket compartments, vest organizers, o kahit sa bulsa ng hoodie mo. Alam yan ng pro-travelers, hindi ito panloloko. Self-preservation lang sa isang system na design para mahuli ka. 3. Keep your bag behind you. Don't hold it up. Don't show the shape. The lower it is, the safer you are. 4. Avoid standing beside the sizing bin.
Automatic magnet ng problema yan. Key fact, kapag nakita ng agent na ang bag mo ay once nag-touch sa sizing bin, pwedeng i-charge ka up to 3,000 hanggang 6,000 piso on the spot, with zero refund. Dahil sa larong to, kapag naglaro ka sa rules nila, talo ka agad. Kaya next time, lumayo ka sa sizing bin. Lumayo ka sa trap. Secret 6. Why airlines lie about delays. Kung matagal ka nang lumilipad, siguradong naranasan mo na to. Yung flight mo delayed lang ng 30 minuto. Tapos nagiging 45, nagiging 1 oras, nagiging 2 oras. Pero never nila sasabihin agad na 3 oras delay. At bakit? Madali lang ang sagot. Because the lie keeps you calm. The small delays keep you obedient. Ayaw ng airlines na i-announce upfront ang totoong haba ng delay. Bakit? Dahil kapag sinabi nilang 3 oras agad, kalahati ng pasahero tatayo. Pupunta sa customer service. Magre-request ng refund, magre-rebook, hihingi ng meal vouchers, magagalit, magugulo ang sistema. In short, chaos. Pero kung paunti-unti nilang sasabihin, just another 30 minutes, konting ayos lang po sa system, technical check lang po, hindi ka aalis, hindi ka magrereklamo, hindi ka maghahanap ng rights mo, uupo ka lang, maghihintay, at yun ang gusto nila. Ang tawag dito, rolling delay psychology. At nakakatawa pero totoo. Kahit business class ka pa, kahit frequent flyer ka pa, kapareho ka lang ng treatment. Ginamit nila to recently sa nanay ko mismo. Business class siya, excited na excited makita ang apo niya. Pero every 30 minutes another update. Konti na lang po ma'am. Malapit na po matapos. Any minute now? Pero ang hindi nila sinabi, hindi pa man repaired ang mechanical issue. Hours away pa from completion. Pero dahil sa small delay announcements, natakot siyang umalis sa gate. Baka daw bigla mag-boarding at maiwanan siya. And guess what? Ganito talaga ang plano. Keep passengers near and powerless. Less rebooking, less demands, less refunds. Pero eto ang power move mo bilang smart traveler. Track your plane yourself. Gamit ang apps tulad ng Flight Radar 24, Flight Aware, Flighty. Makikita mo kung nasaan talaga ang aircraft. Kung nasa kabilang side pa ng bansa, imposibleng 30 minuto lang ang delay. Ibig sabihin fake comfort announcement lang yon. Kung hindi pa umaalis ang incoming aircraft, alam mong matagal pa bago ka sasakay. So pwede kang kumain, mag-charge, mag-relax instead of sitting hostage sa gate. Key line: airlines may own the schedule. Pero once you learn the psychology behind delays, nawawala ang control nila sa'yo. Ikaw na ang may advantage. Ikaw na ang hindi mauuto. Secret 7. Predictive cancellation trick. Imagine this scenario. Tumakbo ka ng sobra. Hingal na hingal ka pero nakikita mo pa ang gate. Bukas pa ang pinto. Nasa tapat mo pa ang eroplano. At ang iniisip mo lang, yes, aabot ako. Pero paglapit mo sa agent, bigla kang tatamaan ng pinakanakakainis na linya sa buong airport. Sorry sir, naibigay na po ang seat ninyo. Ano raw? Hindi ka late. Nandito ka. Nakita mo pang hindi pa umaalis ang plane. Pero bakit ka tinanggal? Dahil sa isang tahimik na katagong sistema na ginagamit ng ilang airlines, predictive cancellation. At ang isa sa pinakakilalang gumagamit nito, American Airlines. Meron silang software na tinatawag na Aura. At ang trabaho nito, hindi hintayin na mamiss mo ang connecting flight mo, kundi i-predict kung mamimiss mo pa lang. Kung sa tingin ng system na mahihirapan ka umabot, kahit may chance ka pa, kahit may possibility na madelay ang kabilang flight at makahabol ka, i-auto-remove ka na nila sa seat mo. Walang tanong, walang tawag, walang warning, just deleted. Ang problema, mali-mali ang prediction. Yung mga passengers na kayang umabot, yung iba pa nga tumatakbo. Yung iba na delay ang connecting flight kaya dapat abot, lahat sila tinanggal na sa listahan. At pag tinanggal ka, automatic, rebooked ka, rechecked ka. Minsan charged ka pa. At minsan pa mas late flight pa ang ibibigay sa'yo, na para bang kasalanan mo pa. Pero eto ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng airlines ganito. Si United Airlines for example, may ibang sistema na tinatawag na connection saver.
na ginagawa ang kabaligtaran. Hinihintay nila ng ilang minuto ang connecting passengers. Kung kaya nilang i-hold, i-hold nila. Proof na kaya naman pala maging makatao ang tech. Pero pagpili talaga ng airline ang nagdidikta. Kaya kung ma-experience mo to at sinabi ng agent na offload ka na, huwag kang tatahimik. Ang unang tanong mo dapat, was this a predictive removal? Kapag oo ang sagot nila, eto ang magic phrase mo. I'd like to file for involuntary denied boarding compensation. Legal shield mo yan. May chance ka makakuha ng hotel, meals, cash vouchers, at minsan full compensation. Dahil sa travel world ngayon, hindi sapat na dumating ka sa oras. Kailangan mong talunin ang algorithm na sumusulat ng kapalaran mo. Secret 8. The Flight Credit Trap. Kapag may flight cancellation, lahat ng tao nagkakagulo. Mahahabang pila, nagwawala ang telepono, pasaherong umiiyak at staff na parang robot sa paulit-ulit na sorry for the inconvenience. Pero sa likod ng lahat ng ingay na yan, may isa pang laro na tahimik pero sobrang talo para sa pasahero. The Flight Credit Trap. Ganito ang pangyayari, kinansel ang flight mo, lumapit ka sa counter at bago ka pa magtanong kung ano ang options mo, ang sasabihin agad ng agent, we can issue you travel credits. Minsan pa may tono pa na parang sila pa ang gumagawa ng pabor sa'yo. Sounds helpful, right? Hindi ka nawalan ng pera, magagamit mo pa. Pero ang totoo, masaya sila kasi hindi nila kailangang ibalik ang pera mo. At eto ang hindi sinasabi. Travel credits usually come with hidden traps. May expiration. Minsan 12 buwan lang kapag hindi mo nagamit sa isang taon. Goodbye money. Walang refund. Hindi transferable. Hindi mo pwedeng ipasa sa asawa mo, anak mo, kapatid mo. Ikaw lang. Kung hindi ikaw ang lilipad, wala na. Hindi pwedeng i-split o i-combine. Halimbawa may 20,000 piso credit ka. Ang flight, 12,000 piso. Yung natira, minsan hindi mo na magagamit ng hiwalay. Some systems reset the expiration. Kung nag-book ka tapos na-cancel ulit, yung bagong credit mo, mag-e-expire pa rin sa original date. Many travelers lose their money thinking may credit pa naman ako. Service fees still apply. May airlines na kahit credit ang gamit mo, nagcha-charge pa rin ng processing or rebooking fees. So technically, binayaran mo ulit ang flight gamit ang pera mo na dati ng kanila. Kaya gusto nila credits, hindi cash. Dahil sa accounting books nila, masarap ang feeling ng we kept your money. Pero eto ang hindi nila gustong malaman mo. Under US Department of Transportation rules, kapag canceled ang flight mo or significantly delayed, you are entitled to a cash refund. Hindi credit, hindi voucher, hindi travel fund, cold clean real money. Kaya kapag sinabi ng agent, we can give you travel credits, ang isasagot mo dapat, no, I am requesting a cash refund as allowed under DOT regulations. At huwag kang papayag ma-pressure. Karapatan mo yan because when an airline hands you credits, ang totoong meaning, we kept your money and we hope you don't notice. Ngayong nalaman mo ang 8 sikreto ng airlines at airport systems, malinaw na hindi simpleng biyahe lang ang paglipad ngayong 2025. Hindi lang ito tungkol sa ticket, boarding pass at gate number. Ito ay laro ng awareness at karamihan ng pasahero. Talo bago pa magsimula. Ngayon hindi na ikaw yon. Alam mo na kung paano gumagana ang exit row trick para makatipid ng libo. Alam mo na bakit hindi dapat magmukhang nervous sa TSA. Alam mo na matagal ka nang tinitingnan ng gate agents bago ka pa pumila. Alam mo na may komisyon kaya sumusobra sila sa bag enforcement. Alam mo na huwag mong ilalapit ang bag mo sa sizing bin. Alam mo na rolling delays ay psychological strategy para hindi ka magreklamo. Alam mo na kailangan mong talunin ang algorithm sa predictive cancellation. At higit sa lahat, alam mo na cash refund ang karapatan mo, hindi flight credits. Lahat ng yan hindi tinuturo ng airlines. Hindi nila gustong malaman mo. Pero ngayong hawak mo na ang impormasyon, hindi ka na madaling maloko, hindi ka na madaling matarget, at hindi ka na madaling mawalan ng pera. Dahil ang airport, hindi na misteryo para sa'yo. May mga galaw ka ng alam, may mga signal ka ng nakikita, may mga bitag ka ng iniiwasan. Sa susunod mong lipad, hindi ka na basta pasaherong naglalakad, ikaw na ang exception.
Kung may kakilala kang lagi nalulugi sa baggage fees, lagi nalalate sa connections, o lagi nabibiktima ng mga patakaran, i-share mo sa kanya ang video na to. Hindi ito malas. Sistema ito at ngayon kaya mo nang basahin ang laro. At kung gusto mo pang alamin ang iba pang hidden loopholes, upgrades at travel secrets, mag-subscribe ka na, i-on ang notifications dahil, trust me, this is just the beginning.